Mga kwento ni Felmo. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Marcolo. Personal kong karanasan itong ibabahagi kong kwento. Nangyari ito noong 1993 sa Bohol, sa Bukidbanda. Sabi ng mga magulang ko, kung gusto ko daw magbakasyon muna sa bahay ng lola ko ay pwede. Para kahit paano ay may makasama naman ito. Napadalaw kasi yon at para bang nangungulila sa amin. Walang ano-ano'y pumayag ako gawa ng gusto ko din namang makasama ang lola. Pangalanan natin siyang Lola Valena. At ang lugar ng lola ay sa bukid ng Trinidad. Kakatapos ko lamang ng high school na mga panahon na ito. Masaya si Lola Valena nang makarating ako. Wala na talaga itong kasama sa buhay. Lahat ng mga anak ay may kani-kanila ng pamilya. Maliit na nayon lamang ang lugar. May iilang mga bahay na magkakalayo. Hindi ko alam kung paano nabuhay ang lola dito na siya lang mag-isa. Kung sa bagay, may pinapadala naman ng mga anak pero matanda na kasi ito. At talagang nakikita ko noon na tila ba kailangan na itong alagaan. Hanggang sa may natuklasan ako na siyang nagpabaliktad sa pananaw ko noon sa kanya. Malalaman niyo ang lahat sa kabuuan ng kwentong ito. Basta nung una, lumalaganap noon ang pangkukulam. Naririnig ko lamang ito sa mga tao, sa mga magsasaka, at ilang mga kaanak ng lola noon na napapadaan sa amin. Hanggang sa may napadalaw sa bahay ng lola, ako ang unang nakabungad dito. Matandang lalaki na nakasombrero di banig. Patpati ng katawan. Gabi yun. Nasa may kamalig yung tao na siya namang nasa tapat lang ng beranda. Nakarating na ang kuryente doon sa lugar ng mga panahong ito kaya may tanglaw talaga sa gabi. Tinanong ko ang lalaking ito kung anong sadya niya. Hindi kasi bumate. Tahimik lang na tumambay sa may kamalig. Tumayo at lumapit ito sa may beranda. Mahina nitong sinabi na yung lola ko raw ang sadya niya. Wala pa akong kamalayan sa sadya talaga sa lola. Kaya napangiwi ang bibig ko nun. Inisip ko, baka manliligaw ni lola yon. Sabi ko pa sa isipan ko, yaks, pagkatanda-tanda na humihirit pa. Hanggang sa lumabas si Lola Valena. Napangisi ako noon gawa ng pinsan pala niya ito na pangalanan nating Lolo Arlong. Yun din ang pagsambit sa kanya ni Lola na makitang matandang lalaki. Oh, napadalaw ka, Long. Anong sadya at napakalayo pa naman ang pinanggalingan mo? Sabi ni Lola. Ako noon ay hindi na nagpaalam at kaagad kong kinuha ang kamay nitong matandang lalaki at nagmano. Sabi ko, hindi kasi ito nagpakilala. Umupo ako sa isang banda. Nais kong makinig nun dahil batid kong parang ang seryoso ng sasabihin nitong matandang ito. Hanggang sa hindi nga ako nagkamali. Humihingi ito ng tulong kay Lola. Ito na yung mga sandaling nagtaka ko sa pagkatao ng abuela ko. Valena, pwede bang bumalik ka na? Hindi kaya ng mga albularyo eh. Masyadong malakas yung mangkukulam. Dalawang napatay. Huwag mong sabihin hindi nakarating sa iyo yung balita . Nakikiusap ako. Ikaw lang talaga yung tanging makakasugpo noon. Ang hirap. 3 na kaming nagtulong-tulong doon sa isang pasyenteng lumaki na lang bigla yung mga paa. Dumumi ng nana hindi namin nagawa ng paraan kaya namatay. Ngayon may isa na namang kinukulam. Naniniwala akong bayaran itong mangkukulam na ito. Ay nako sa'yo, Long. Alam mo naman na yan ang dahilan kung bakit lahat ng mga anak ko ay hindi tumira dito na magkakaasawa. Natatakot madamay. Di ba nga may mga pangyayari na dati? Ni ikaw ay kamuntikan pang mamatay.
Hindi ako nagmamadali, Valena. Pag-isipan mo muna. Pero ito lang ang sasabihin ko. Kung wala ka, paniguradong maraming mamamatay. Hala, sige. Aalis na ako at kinakailangan ko pang balikan ng pasyente. Nga pala, yung albularyong nakasama ko nung una ay patay na. Lumipat sa kanya ang kulam. Hindi basta-bastang kulam lang. Naniniwala ako na ang kulam may kasamang lason yon. Umalis ang matandang lalaki. Ako noon nakatulala lang. Para bang hindi makapaniwala sa narinig ko. Mantakin mo ba namang nanghingi ng tulong kay Lola? Nagtanong ako kung paano at bakit nanghingi ng tulong yon. Ano ba talaga si Lola? Umiling at ngumisi lamang ito. Sinabing wag ko na raw alamin gawa ng gugulo lamang ang pag-iisip ko noon. Pumasok siya sa may loob. Nakatitig lamang ako sa kanya. Naghahanda na siya noon ng hapunan namin. Sabi ko sa sarili ko paniguradong albularyo itong si Lola. Pero paanong nangyari? Hindi na kaila sa akin yung mga manggagamot, mangkukulam, mga aswang at iba pang kinasasaklawan ng kababalagan at nakakamangang bagay. Dahil may paniniwala kami dyan. Pero wala akong nalalaman kung parte ba si Lola dito. May nabanggit ang mga magulang ko na may manggagamot na bantog pero iba naman ang tinutukoy nila. Magaling daw na manggagamot at kinakatakutan. Tapos nagtatangan daw ito ng tinatawag na hiyas ng kadiliman. Na ayon sa pagpapaliwanag, marunong din itong mangkulam, mambarang at may sa pagkaaswang. Narinig ko na rin ang patungkol sa manggagamot na ito sa tiyo ko. Tanyag yon. Hindi naman pwedeng si Lola gawa ng hindi naman tanyag ito. Posibleng totoo ang hinala ko na manggagamot siya. Pero malayo sa palagay ko na ganoon ang lola ko. Patungkol doon sa merong hiyas ng kadiliman. Napakaraming katanungan sa isipan ko noon na napapabagabag sa akin. Habang kumakain kami, pansin kong napakatahimik ng lola. May mga pagkakataong tulala ito at mag-iisip. Hanggang sa hindi nga niya tinapos ang pagkain noon at niligpit na lang sa aparador yung nakaahain para sa kanya. Iniwan ako sa lamesa nang wala man lang paalam. Pumasok ito sa silid niya. Magkatabi lang ang silid namin. Iisa lang din naman kasi ang silid sa bahay na yon. Pero malalaki. Walang pinto, kortina lang ang harang. Dali-dali kong tinapos ang pagkain ko. Dahan-dahan akong sumilip doon sa silid niya. Nakaupo lamang siya sa may katre. Nakasilip sa bintana. Kumbaga, nakatanaw ito sa labas nun. Alam kong nag-iisip ito ng malalim. Tingin ko, kung ano man sinabi noong si Lolo Arlong, ay tutulong siguro si Lola. At tiyak ay malalaman ko na kung sino ba talaga siya. Hindi ko alam na napansin pala ako nito. Pinatulog ako nun. Sabi nito ay wag daw masyadong mausisa. Dahil minsan ito umano ang nagiging dahilan kung bakit nababaliw ang isang tao. Tapos tumawa yon. Nung umiga na ako matapos kong makapaghugas ng katawan at magbihis, merong dumating na tao. Naririnig ko ang pagsambit nito sa pangalan ng lola ko. Pagtingin ko doon, kilala ko ito. Yung mag-uuling na parating tumatambay sa bahay. Kung minsan dito pa kumakain yon. Ang inuuling noon ay ang pagmamayari ng lupain ng lola. Kapitbahay lamang namin ito kaso may distansya ng konti. Yun ang madalas na uutusan ng lola kapag may pinapabilis sa bayan. Matanda lang ito sa akin ng mga ilang taon. At pangalanan natin siyang Jawo. Kinakausap ito ng lola. Mahina ang pag-uusap nila. Nasa beranda ito tapos tangunang-tango itong si Jawo. Ako naman ay kumabig kaagad at patungong sala. Dahil nais kong marinig ang pinag-uusapan nila noon. Narinig ko na sinasabi ng Jawo na handa daw siya sa kung anong ipapagawa ng lola. Pakiramdam niya kasi ay babalik ito sa kung ano si lola noon.
Napabusangot ang mukha ko. Ibig sabihin ay may alam itong si Jawo patungkol kay Lola. Tsaka bakit pati siya handa, di ba? Na para bang pinagkakatiwalaan ito ng lola ko. Magpaalam ka sa tatay mo. Tiyak alam na rin niya lahat. Bumalik ka dito bukas ng gabi. Maghahanda lang ako. Opo, Manang Valena. Naabisuan na ako ng tatay. Pero alam ko na rin po dahil nga nagparamdam kayo. Kailan po ba yung alis? Bukas ng gabi? Basta, bumalik ka dito bukas ng gabi. Gaya ng ginagawa ng tatay mo noon. Yun lang ang dapat mong gawin, ha? Mabuti pala at ikaw na ang humalilis sa kanya. Pagod na siguro yung tatay mo. Tumango si Jawo at umalis na ito. Ako naman ay kumaripas ako ng takbo patungo sa silid. Pero yung pagtakbo ko ay hindi sumasahid ang sakong. Ingat na ingat bunsod ng baka pagalitan pa ako ng lola. Nadagdagan ang pagkabagabag ko. Mas lalo lang gumulo ang isip ko. Hindi ko pa nga napapatunayan ang pagdududa ko na albularyo si Lola. Dumagdag pa itong si Jawo. Alam ko rin kapag tinanong ko ang lola ko ay hindi naman ito magsasabi ng totoo. Dahil kung may gana pa siyang ipaalam sa akin, dapat sa mga oras na yun nilalambing na ako nito eh. Nang lalambing kasi si Lola lalo na kapag patungo na ako sa pagtulog noon. Tumatabi ito sa akin tapos lilipat na lamang ng silid niya kapag nakatulog na ako. Kinabukasan, wala akong binabantayan kung hindi si Lola lang. Tahimik at tabala siya. Naninibago ako na para bang hindi ko na siya kilala. May kung anong inihahanda doon sa may silid niya. Tapos ay binuksan pa nito yung aparador niyang napakalunga. At nakita kong nakaluhod. Hindi ko masipat ang loob ng aparador na yon. Nakaharap kasi yon sa bintana. Hanggang sa ilang saglit pa. Lumabas na ito ng bahay at doon ay nakita kong may suot na itong kwintas. Para bang medalyon pero may bilog na nasa gitna na kulay itim. Kumikinang yon. Dito na ako kinausap ng lola at ang sabi niya, aalis daw siya mamayang gabi. Kung pwede ay doon na lang daw muna ako sa bahay nila Jawo. Naroroon naman daw ang tatay nito. Sabi ko hindi ako pupunta doon. Kung aalis si Lola ay sasama ako. Hindi ko gaanong kilala ang tatay ni Jawo. Natatakot ako dito kasi nga iba makatitig. Pasakali ko lang yon kasi nga ang nais ko talagang mangyari. Sasama ako. Ngumisi ang lola. At sinabi nitong alam daw niya ang nilalaman ng isipan ko noon. Wika ko naman malamang dahil nga kagabi pa ako nagtataka. At inamin ko na rin na nakita kong nag-uusap sila ni Jawo at narinig kong ilang pinag-uusapan nila. Mana ka talaga sa nanay mo. Malakas makiramdam. Alam ko naman na nakamasid ka kagabi. Gusto mo talagang sumama ha? Siya. Pero may isang kondisyon. Dapat ay sumunod ka sa mga sasabihin ko. Makulit ka pa naman at... eto ha. Dapat matapang ka rin. Saan po ba tayo pupunta, Lola? Tsaka bakit dapat matapang ako? May nakakatakot po ba doon? Diba nga gusto mong sumama? Abay kung ganun dapat matapang ka. Dahil yung pupuntahan ko, purong katatakutan doon. Para bang nag-aalangan ako nun. Hindi ko alam kung nagbibiro ba itong si Lola o seryoso. Pero kapag nagbibiro naman kasi yun, mahahalata ako kaagad. Ngayon kasi ibang-iba kung makatitig si Lola. Tumango ako. Sabi ko oo. Pagsisikapan ko. Ngumisi ito at mamayang gabi pa naman daw. Magpahinga lamang daw ako kasi nga para may lakas daw ako sa pagpupuyat. Hindi na ako umimik pagkatapos nun. Kunwari ay sumasang-ayon ako pero sa loob-loob ko talaga kinakabahan ako. Kinagabihan, mga bandang 7:00 ay dumating si Jawo. Nasa beranda. Kasalukuyan kaming naghahapunan ng lola. Inaya ko si Jawo na kumain pero tumanggi naman ito at sinabing tapos na daw siya.
Medyo nakakapanabik. Medyo nakakatakot. Matapos kumain ay nagtungo si Lola sa may silid niya tapos naroroon na naman sa may aparador. Nakaluhod ito at nakikita kong may liwanag na animoy nagtirik siya ng kandila nun. Bitbit ko nun ang bag ko na may ilang mga damit. Tapos may damit din ng Lola dito. Ayon kasi sa kanya ay magbaon daw ng damit gawa ng hindi daw namin alam kung ilang araw kami sa lugar. Medyo nabagot ako kasi ang tagal niya doon. Kaya naman lumabas na lamang ako at umupo sa tapat ng inuupuan ni Jawo. Nakatitig ito sa akin na parabang nagtataka. Hanggang sa nagtanong yun kung sasama daw ba ako. Sabi ko oo. Isasama ako ng Lola. Nangilabot talaga ako noon sa mga nabanggit sa akin itong si Jawo gawa ng... Sigurado ka bang pumayag yung lola mo? Ni hindi nga pinasasama yung mga anak niyan dati. Yan din yung sabi ng tatay ko tapos ikaw, sa edad mong yan nagtiwala siya sa'yo? Naku kung ako sa'yo hindi ako sasama. Kasi nga, sa lugar na pupunta ng lola mo, maraming aswang. Ano? Maraming aswang kuya? Kaya pala sinabi niya dapat matapang ako Hindi nga totoo ba yan? Maraming aswang dun. Huwag ka lang lalayo sa lola mo Doon ko na sinabi sa sarili ko na hindi na lang ako sasama. Pagkalabas ng Lola sa may silid ay nakahanda na sa pag-alis ito. Mamumutawi na sa bibig ko noon na hindi na lang ako sasama. Kaso sinabi naman noon na mauna daw ako kasama ni Jawo sa kalsada. May dadaanan daw muna ito saglit. Matapos lang magsalita ay umalis ito at patungo sa likod ng bahay. Si Jawo ay naglakad na. Wala akong nagawa kung hindi ang sumunod na lang. Nang makarating sa may kalsada, tinanong ko si Jawo kung totoo ba talagang sinabi nito kanina. Totoo nga. Pero sinabi ko naman sa'yo na huwag ka lang lalayo sa lola mo. Tsaka ako yung bahala sa'yo. Napaka-pilyo talaga niyang si Manang Valena Ang tatay ko niya nagkukonsumisyon dati. Hindi kasi sinasabi yung mga gagawin. Doon na lang sasabihin kapag nasa harap na ng pangyari. Hindi ako makakibo at talagang hindi din ako mapalagay. Gusto kong bumalik kaso baka sabihan naman ako ng lola na duwag. Tiniis ko na lang talagang takot. Hanggang sa dumating ang lola. Tapos sinabing may sasakyan na mapapadaan mamaya. Sasakay daw kami at patungo na yun sa may talibon. Doon na umano ang lugar ni Lolo Arlong. Sabi ni Jawo marami daw aswang doon. Tama po ba? Ikaw talaga, Jawo. Tinakot mo naman yung apo ko. Hindi totoo ang mga sinasabi niyan. May aswang pero hindi naman marami. Tsaka hindi yun yung sadya natin sa lugar. Tutulungan lang natin si Arlong. Pwedeng tumagal tayo ng mga 1 linggo. Ganon. Ilang sandali ay dumaan na ang biyaheng 8:00 noon patungong talibon. Jeep lang ito at saktong hindi naman puno. Walang hiya talaga itong si Jawo. Ngayon ko pa nalaman na sobrang palabiro pala nito. Akalain mong abot langit ang nervyos ko kanina. Pero ayon kay Lola ay hindi naman daw totoo mga sinasabi nito. Pasado 10:00, nakarating kami sa talibon. Naglakad lamang ng mga minuto tapos bahay na ni Lolo Arlong. Naroroon ng matanda at napangisi ito nang makita ang lola. Sabi pa noon, inaasahan na talaga niya ang pagdating to. Alam niyang hindi daw maatim ni Lola ang sitwasyon noon. Maikling pag-uusap lamang ito. Isinama kami ni Lolo Arlong doon sa bahay ng sinasabi niyang tinamaan na naman ng kulam. Tahimik lang kaming naglalakad. Kalabit naman ng kalabit itong si Jawo sa akin. Tapos mahinang sinasabi na totoo daw na maraming aswang. Katunayan sa mga puntong daw ito ay may nararamdaman daw umano siyang aswang sa lugar. At nakasunod pa daw ito sa amin. Sabi ko naman kung baliw siya ay huwag niya akong idadamay. Kala ko matinong tao itong si Jawo kasi nga sobrang masunurin kay Lola Mga kalahating oras atang lakaran nun. Tapos dito ko na nasilayan ng isang tahanan na tila mga kakilala ni Lolo Arlong ang nakatira.
Tipikal na pang-probinsyang postura ng bahay na ito. May silong, may beranda. Pumanik kami sa may itaas at doon ay may maliit na babae na para bang kaidaran lamang ito ng nanay ko. Nakaluhod yun sa tapat ng isang bata na parang may sakit. Sa sala nakahiga ang bata. Maliit na bata na ang pagkakatansya ko ay nasa edad 5 taong gulang. Malaki ang tiyan. Parang lobo na hitik na hitik. Tumayo yung maliit na babae nang makita si Lola. Nagmano. Nakayuko lang at sinabing salamat daw sa pagdating. Inisip ko na baka anak siguro ito ni Lolo Arlong kasi nga nagmano kay Lola. Pero hindi, gawa ng isa daw itong albularyo na taga Inabanga. Napanganga ako dahil mabatid kong ang laki ng respeto nito sa lola ko. At wari ba'y kilalang kilala talaga ito. Pangalanan natin ng maliit na babae na Ginang Indak. Hindi naman siya yung unano. Sadyang maliit lang ang pagkababae niya. Ito na ba ang isusunod? Taga saan ba yung unang pasyente na namatay? Taga kabilang nayon lang, Manang Balena. Kaanak ng pamilya na nakatira dito. Nahirapan talaga kami. Namatay yung isang albularyo. Hindi nag-ingat yun. Alam nang ang malapit ng mamatay ang tinamaan ng kulam binaba yung karga sa katawan. Kaya sa kanya lumipat. Paliwanag ni Ginang Indak. Nakikita kong magaling namang kukulam nga. Ilang araw na ba ito? Ang bigat na ng pinakawalan ninyong dasal dito Wala pa bang pag-usad? Dahil ang sinabi ko sa iyo, Valena, nahirapan talaga kami. Walang nangyari. Lumalala lamang ang sakit ng bata. Sabat ni Lolo Arlong. Matapos niyang makapagsalita ay pinalabas kaming lahat sa bahay. Maging ang mga magulang ng bata at yung kapatid na nasa abuhan. Ang sabi ng lola ay siya lang dapat ang nasa loob. Walang papasok. Hayaan daw siyang mag-isa sa gagawin niya. Nararamdaman niya ang kukulam at hindi lang daw ito nag-iisa. Parang isang grupong bayaran yon. Malalaman daw niya mamaya kung saan ito nakatira. Walang anuman ay nagpasalamat si Lolo Arlong. Kasunod naman ito ang paghudyat niya na lumabas kami ng bahay. Doon talaga sa baba. Walang maiiwan sa beranda. Takang-taka ako. Ewan ko ba? Basta sa mga oras na yun ay namangha ako kay Lola. Ibang klaseng pagkamangha dahil may kasama yung kilabot. Biro nyo, ganun pala siya. Kami ni Jawo ang magkakatabi. Nasa may gilid kami ng bakuran. Samantala kasama naman nila Lolo Arlong at Ginang Indak ang pamilya sa may kamalig nun. Kumbaga lantay lamang ito o papag ng lagyan ng bubungan. Tapos nasa bukana talaga ito ng hagdan malapit. Dito ako nagkaroon ng pulidong pagkakataon na magtanong kay Jawo kung anong klaseng manggagamot ba si Lola. At tila ba malaki ang respeto sa kanya ng kapwa manggagamot nun. Dito ko na nalaman ng lahat. Itong si Lola umano ang kilabot na albularya. Kinakatakutan at walang sino mang sumusubok dito. Dahil tangan lang daman daw ng Lola ang tinatawag na hiyas ng kadiliman. Na siyang may kakayanan umanong mangkulam, mambarang at pwede ding tawaging isang aswang. Siya palang tinutukoy ng mga magulang ko. Siya din ang naririnig ko sa mga tao noon bandang amin. Wala nang iba kundi si Lola Valena. Nagpatuloy sa pagsasalaysay si Jawo. Nakita ko naman daw umano yung kwintas ng Lola. Yun na umano ang hiyas ng kadiliman. At dahil daw si Lola ang pinagkatiwalaan nito ay tinitingala daw nila yon bilang isang pinuno. Pinunong aswang. Pinuno? Aswang? Kumakain ba yung lola ng tao, kuya? Hindi. Pero kapag suot niya yan, mas malakas pa sa aswang yan. Kung kumilos parang aswang, bakit nga ba tinatawag naming pinuno? Di ba nga mapapaisip ka? Ikaw nakugtong ka huwag mong sasabihin sa lola mo yung mga babanggitin ko Baka mapatay pa kami nito
Di ba sinabi ko na sa'yo na maraming aswang dito? Totoo yun. Isa na ako dun. May nasa paligid. Mga aliporas ng lola mo. Ako nga lang yung nagpapakita kasi nga, yung lang naman yung gusto ng lola mo eh. Kami ng lolo ko, tatay ko. At ako ang pinagkakatiwalaan yan. Gusto mong patunay? Tumayo ka. Tingnan mo dyan sa may kasagingan banda. Tinanaw ko ang likuran namin banda. May dalawang tao doon na nakatayo. May isa pang nakasilip lang sa gilid ng saging. Mahaba ang buhok. At kitang-kita ko ang pangit na mukha nito. O diba? Totoo? Ngayon naniniwala ka na maraming aswang. Wala naman talagang aswang dito kung tutuusin eh. Pero dala yan ng lola mo. Protektado kasi yan ng mga aswang. Nakatira yung mga aswang sa iba't ibang lugar. At napadako ang mga yan dito kasi nga nararamdaman nila yung mensahe ng lola. Nakita mong nagdasal yan sa aparador, di ba? Kung alam mo lang kung ano meron sa aparador na yun, matatakot ka. Manggagamot yung lola mo pero kapangyarihan ng kadiliman yung ginagamit niya. Yan lang ang kampo ng dilim na napakabuting tao. Wala akong masabi. Walang ibang nangyari sa akin noon kung hindi ang lukubin talaga ng kilabot. Nagtayuan ng balahibo ko sa katawan. At hindi ko alam kung makamundo pa ba itong mga kaganapan. Ilang sandali, tumayo si Jawo. Kinakawayan ng mga kung anong tambay sa kasagingan tapos sinabi ni Jawo na hintayin lang umano ang hudyat niya. Huwag masyadong lumapit gawa ng may mga tao at baka matakot pa umano. Walang ano-ano'y nagpula sa inyo na parabang binatong pusa. Kaagad naglaho. Pagkatapos naman ito ay lumapit sa amin si Lolo Arlong at nagwika siya ng Jawo, ilang aswang na bang tinawag ng lola mo? Masyado naman atang marami. Baka magkagulo. Mga nasa 4 po. Ika-5 ako. Sinita po. Sinita ko na kasi sobrang lapit. Ano po kayang plano ni Manang Valena? Tanong ni Jawo. Nakikinig lang ako. Pero nagulat din ako gawa ng magkakilala si Lolo Arlong at Jawo nun. Wari ba'y may mga napagdaanan na sila nun? Hindi ko pa alam, Jawo. Kamusta ba yung tatay mo? Di ba dapat siya naman imbis na ikaw? Sabi po ng tatay ako na daw para masanay na ako eh. Sinanay naman na ako ni Manang. Alam mong mangalong, natutuwa ako dito sa apo niya. Takot na takot nang sabihin ko kanina na maraming aswang eh. Ang di niya alam na yung mga aswang kasangga ng lola niya. Ikaw talaga? Tinakot mo pa. Ay, Dong, Marcolo. Alam kong nagulat ka at naninibago pero para talaga mapanatag ka. Isipin mo na lang na pinakarespetadong manggagamot ang lola mo kahit ang kaalaman niya sa kaliwa. Lahat kami. Ultimo yang si Indak. Nakita mo naman, di ba? Nagmano. Hindi niya naman kaanak yon. Minsan na nag-cruise ang landas niyang lola mo at yung binatang taga-Kamigin. Bihasa yon. Ubos ang aswang dito na pasaway noon. Pero nagmano sa lola mo nang makita at maramdaman kung anong klaseng tanga ng dala ng lola mo. Dito lang kayo at inaantabayanan ko din ang resulta, ha? Agad umalis ang matanda. Tama. May binata ang noon na taga-Kamigin na sumikat sa lugar. Katunayan ay naibahagi na nga dito siguro yung kwento yon. Mantakin yung pati yun, nagbigay pugay kay lola. Isipin niyo na lamang kung gaano talaga siya kadelikado. Ilang sandali, lumabas na ang lola. Kagad naman kaming lumapit ni Jawo nun. Nakikita kong parang agresibo si Jawo. Aswang eh. Ano kayang itsura ng hayop na to? Mukhang mukoy na parabang inosenteng gala pero may nakakubli pala sa pagkatao niya. Nagmungkahi ang lola na painumin daw ng gamot ang batang pasyente. Gagana na raw ang pangpawala ng lagnat at tanggal na ang kulam. At mga karaniwang gamutan at binapina na lamang ang kinakailangan para bumalik ang lakas nito. Yung tiyan ay uhupa daw yun matapos ang ilang araw. Sina Lolo Arlong na ang umasikaso doon. Nagpasalamat ang pamilya.
Akalain mong aabutan sana ng pera pero sinabihan lang ng lola yon na mas kinakailangan ng pamilya ito kumpara sa kanya. Huwag na daw itong isipin. Jowo, ano sa palagay mo? Ngayon na ba lalakarin ng mga mangkukulam? Parang wala sa tiyempo pero ikaw ang magdikta. Ikaw naman ang nag-uutos dyan sa iba. Kagad akong sumabat. Sabi ko ay wag nang magkubli ang lola gawa ng alam ko ng lahat doon. Alam kong aswang si Jawo at may iba pang aswang na kasama. Para naman maging diretsyo na ito at hindi maasiwa sa pagsasalita. Sinabi mo sa kanya, Jowo? Hindi po. Nagpakita po kasi yung isang aswang eh. Halangan naman pong hindi ko buwagin. Si Mang Arlong na yung nagpaliwanag. Wala pa akong sinabi sa kanya, no? Dapat hindi na lang pala ako pumayag kahit mag-iiyak ito para sumama. Ngayon, Apo, ayos lang ba sa'yo ang mga nalaman mo? Sabi ko'y ano pa bang magagawa ko, ilumabas na ang katotohanan. Pero inamin ko na natatakot ako kay Lola. Ang sabi naman ito ay wag daw matakot dahil anino niya lang ang masama at hindi ang buong pagkatao. Manang Valena, ngayon na lang siguro kung mamarapatin mo. Parang nagmamadali itong mga dumating na asong eh. Wala na akong dapat itago dito sa apo nyo. Tingin ko din mapagkakatiwalaan naman. Tumango ang lola at nagbungkahi na puntahan daw namin ang bahay ng nasabing mangkukulam. Magkakahiwalay daw ang mga tahanan at 4 umano ang mangkukulam lahat. Dagdag ng lola, magkakapatid ang mga ito at kilala niya na nakatira daw ito noon sa may bukid ng Tagbilaran. Akala niya magtitino umano matapos mabantaan ang mga ito noon. Siguro'y namayagpag dahil nga napansin ng mga mangkukulam na wala nang susupil sa mga ito, buhat nang umayaw si Lola. Dito ay nagtanong si Jawo kung saan ang uunahin. Sabi ng Lola, ang pinakamalapit na nasa kabilang barangay lang daw. Napapatanong ako sa sarili ko. Paano kaya nalaman ng Lola kung saan nakatira? Oo, at nabanggit niya naman na kilala niya ito dati pa. Pero sa Tagbilaran yon. Ngayon sinabi niya ng isa ay nasa kabilang baryo lang. Hindi ako nakatiis nun at tinanong ko talaga si Lola kung paano niya nalaman. Pinakiramdaman ko lang kanina, Apo, habang tinatanggal ko ang kulam sa bata. Hindi ka naman makakaintindi kapag pinaliwanag ko sa'yo ng gusto. Basta sumunod ka na lang, ha? Yun naman yung gusto mo, di ba? Ang sumama. Hindi na lang ako nagsalita nun. Kung ganun pala ang lakas ng pakiramdam ng Lola. Naglakad lang kami. Inakala kong malapit lang ang sinabing kabilang barangay. Sa kasunod pa pala sa isang barangay na narating namin. At ang masaklap, pabukid pa yon. Paano na lamang kaya ang lugar ng ibang mangkukulam? Di mas malayo pa kasi nga, yun yung pinakamalapit eh. Panay ang silip ko gawa ng naririnig ko talaga ang pagsunod ng mga aswang. Hindi ko pa nakikita ang buong postura, pero naririyan lang talaga sila noon. Nagtanong ako kay Lola habang nagbabagtas kami noon sa palayan na bakit may mga kasamang aswang. Kapag suot ko ang kwintas na ito, sasama talaga sila. Yung mga dating kasama ko lang. Hindi ko na inantala ang iba, lalo na yung mga malalayo. Sagot niya. Sumagi sa isip ko yung nabanggit ni Jawo kanina na pinoprotekta ng sino mang nagtatanga ng hiyas ng kadiliman. Total ay nakasama na rin ako sinagad ko na talagang pagtatanong. Nasabi ko, sino bang may-ari ng kwintas na suot ng Lola? At dagdag ko pa, kailan pa siya naging bantog noon? Tumawa ang Lola Valena. Sabi niya ay bata pa daw siya. Bantog na siya. Tangan na niya ang kwintas at ang naunang may-ari daw nito ay literal na isang aswang. Siya lang umano ang tao. Hindi niya alam pero ipinagkatiwala lang ito sa kanya ng kaibigang aswang noon na malapit nang mamatay. Wag na umano ako maraming tanong dahil nakarating na kami sa lugar. Tumango ako. Sinilay ang paligid. Malamig ang simoy ng hangin. Mamasa-masa pa ang palay na animoy umambon kanina bago pa kami nakarating.
Bumilis ng lakad si Jowo. Habang nangyayari naman ito ay nakita ko yung 4 na taong tumatakbo na sa kabilang pilapil. Isa dito ay babae. At siguro yun yung may mahabang buhok kanina na napakapangit na mukha. Ang sabi ng lola ay pupwesto daw ang mga yan para kapag may nangyari at sa tingin daw ng mga ito na alanganin ang sitwasyon ng lola, susugod sila. Hindi na kailangang diktahan gawa ng naroroon si Jowo. Yun ang nagsisilbing hudyat sa mga gagawin. Medyo malinaw na sa akin ang lahat. Ang hindi lang malinaw ay ang gagawin ng lola ko doon sa oras na bumungad na kami sa bahay na mangkukulam. Hanggang sa nakarating kami sa tapat ng isang bahay na medyo kalakihan nun. Doon huminto si lola. At ito ang unang tahanan pagkatapos na mahabang pilapil sa palayan. Malapad na bahay, nakaangat ng bahagya sa lupa. May ilaw, pero sarado ang bintana at pintuan. Hindi ko alam kung nasaan na ang mga aswang. Nasisilaw kasi ako sa liwanag doon sa may veranda. Hanggang sa Mawalang galang na. Pero hindi na siguro kailangang bumati pa at sabihing magandang gabi. Alam mo, iha, binigyan na kita ng babala dati. Kasama yung mga kapatid mo. Isang buong pamilya kayo ng mangkukulam, hindi ba? Wala na ba kayong ibang mapagkakakitaan? Ito bang pagkitil ng tao ang gusto nyo? Kung ako sa'yo, iha, lumabas ka na lang. Wala kang kasama pero ako meron. Pero kahit ako lang mag-isa, pwede naman kitang patumbahin kaagad. Pwedeng mangyari yon kanina kung ginusto ko pa. Pwede ko kayong pagsabay-sabayin ng mga kapatid mo. Pero anong ginawa ko? Pumarito pa rin ako para makausap ka. Isusunod ko kaagad yung mga kapatid mo. Pwede ba yon? kumabig ako sa likod ni lola. Nagkahulan kasi ang mga aso nun. May isang aso pa doon na para bang susugod na. Pero tinitigan lamang ito ng lola at kitang-kita ko ang pagbahag ng buntot nito bago tumakbo. Pagbukas ng pintuan ay bumungad ang babae na parang nasa edad 30 mahigit. Tumatango naman ang lola sa mga puntong ito. Pinangalanan ng lola yung babae pero tawagin na lamang nating Mimi. Kitang-kita sa mukha nitong pagkabahala. Napayuko ng umamang na ito sa bukana ng beranda. Lumapit naman si lola. Umupo sa tabi niya. Siyempre, magpapahuli ba ako? Sumunod na rin ako tapos tinanaw-tanaw ko pang loob ng bahay. Hoy! Anong ginagawa mo? Kawatan ka ba? Umupo ka dyan. Sinita ako eh. Ang totoo, nauuhaw talaga ako nun. Ang layo kasi ng nilakad namin tapos wala pang pahinga. Papatayin niyo po ba ako, Manang Balena? Wika ng babae. Tugon ng lola ay bakit naman daw siya papatay nang hindi lumalaban. Gagawin niya ito kapag lumaban itong si Mimi. Kilala mo ako, Iha. Noon pa ay hindi ako masama. Ang masama lang sa akin yung taglay ko, pero ang puso ko hindi nalulukob ng kadiliman. Umupo ka dito at parang nanginginig ka sa kakatayo dyan. Akin na. Ibigay mo sa akin ang kinakailangan ko. Hindi ko kinuha sa inyo ito dati kasi nga nangako naman kayo na hindi nyo gagamitin sa masama. Pero ginamit nyo pa rin. Magkakaugnay pa talaga kayong apat. Kaya hirap na hirap yung mga albularyo eh. Nakapatay pa kayo ng isa. Sige na. Ibigay mo ang tinutukoy ko. Umiyak si Mimi. Sabi noon ay wala siyang kinalaman sa pagpatay sa isang albularyo. Nagulat na lamang daw siya dahil daw nalipat dito ang kulam. Duda siyang yung pinakapanganay ang gawa. Kasi nga yung kulam ay ginawa ng isang sumpa. Matapos lang magsalita nitong si Mimi ay may kung anong hidubad dito sa leeg na kwintas. Na may telang pula yun na nakasabit. Inabot nito kay lola. Yan lang po yung maibibigay ko. Huwag niyo na pong kunin ng iba. Narinig ko na yan dati, Iha. Akin na yung kaliwang kamay mo, pahawak lang. Saglit lang naman ito. Sige na't baka uminit pa yung ulo ko.
Dahan-dahang inabot ni Mimi ang kaliwang kamay. Dinakma kaagad ng lola ang palad nito. At ganoon na lang ang pagkagulat ko kasi nga nasaktan ng gusto si Mimi noon. Kitang-kita ko ang pagtirik ng mga mata nito paitaas na parabang na kuryente. Pagkabitaw ng lola, lumuhod ito sa lupa na parang lupaypay. Humudyat ng tango ang lola. Ang sabi nito ay alis na daw kami. Walang ano-anong nakita ko kagad si Jawo na paparating. Nauna itong naglakad. Pumalik lang sa dinaanan namin. Nagtanong ako kay lola sa kung ano bang ginawa niya sa babae. Ang sabi nito ay kinuha niya umano ang tangan. Bukod pa dyan ay kinuha din niya ang buong karga nito sa katawan. Tapos hindi na makakagamit ulit ng karunungan. Tinanggalan niya rin ito ng basbas. Dagdag pa ng lola maging ang kaluluwa doon noon ay kinuha niya. Napasimangot ako nun. Parang yung labas pinatay niya yung tao eh. At hindi nga ako nagkamali. Patay naman na yon. Sino bang mabubuhay sa ginawa ko? Alay na yung kaluluwa niya at kapalit yun ng ginawa kong pagtulong sa bata. Iba ang karunungan sa kadiliman, apo. Lahat ng hilingin mo may kapalit na buhay. Isa lang naman dapat pero ipinautang ko na sa kadiliman yung 3. Para naman kapag humiling ako sa susunod wala nang buhay pang kapalit. Parang nag-advance ba ako ng sahod, apo? Ganun. Naiintindihan mo naman siguro ako, no? Tumango ako at sinabing oo. Pero malinaw naman siguro na hindi na talaga ito makamundo, di ba? Pero nangyari yon. La, di ba sabi mo naman hindi mo papatayin? Sabi mo mabuti ka. Pero bakit mo pinatay? Kung minsan na po, kinakailangan mong magsinungaling para makumbinsi ang isang tao. Dapat bang buhayin yun? Nakapatay nga ng ilang beses na, di ba? Nakadali ng albularyo. Ay naku, apo. Hindi na lang ako nagsalita pa. Tango lang ako ng tango nun. Isinunod kagad ang isa nun. Nasa kabilang banda lang ito. Hindi na tinawag ni lola. Nakabungad na ito sa harap ng bahay. Pero yung kanina ay hindi nang laban. Ito namang babaeng sumunod ay nanlilisik pa ang mga mata. Bigyan naman natin ito ng pangalang Milan. Sabi pa noon kung ano daw ang binabalak ng lola ay hindi daw ito magagawa sa kanya. Kung nagawa ito sa kapatid niya noon, ngayon ay lalaban siya. Yan ang gusto ko. Yang lalaban. Ganon din naman ihay. Kaya hindi ka lumaban mamamatay ka pa rin. Nagkukumpas ng kamay itong si Milan. Hindi ko alam pero para bang bigla na lang sumikip ang dibdib ko. Hinatak ako ng lola at nagmungkahi ito kay Jawo na ilayo daw ako sa lugar. Lumayo na rin yung mga aswang. Dahil mukhang malakas itong mangkukulam na ito. Ginuyod ako patungo sa isang banda ni Jawo. Sabi ni Jawo ay wag daw akong titingin doon sa pinagagagawa ng babae. Lumapit si lola sa babae. Tinapik ang kamay. Kitang-kita ko ang pagsakal ng lola dito ng pagkadiin-diin nun. Nanginginig ang mga paa ni Milan. May lumabas na lalaki sa bahay na parabang asawa ito ng babae. May bitbit na itak. Tatagain sana si lola pero biglang may lumitaw doon sa gilid. Hindi ko alam kung paano nangyari yun pero napakabilis dumating ng isang aswang. Hinatak ang lalaki at kitang-kita ko kung paano ito pumalag habang kinakagat ng nilalang. Sabi ko pa kay Jawo bakit nakalapit yung aswang na yun. Pinapalayo naman ni lola. Ayon kay Jawo, makunat daw yun. Iniinda lamang ang orasyon. Binitawan lamang ni lola yung babae tapos kinalas ang kwintas. Sabay sabi nito na alis na daw kami noon. Sabi ko paano na yung lalaki? Ayon naman kay lola, dapat ay hindi na lang daw lumabas ito. Patay din daw yon. Mabilis ang paglalakad namin noon pabalik sa kalsada. Sabi ng lola bukas na lang daw ang dalawa pa. Uuwi muna daw kami sa bahay ni Lolo Arlong kasi nga pansin niyang pagod na daw ako at baka mapano pa. Hindi niya raw ako isasama bukas
manatili lamang daw ako sa bahay ng pinsan niya. Sabi ko talagang hindi ako sasama. Sila na lang. Wala naman akong ibang nasisilayan kung di puro na lang nakakakilabot eh. Yun nga yung nangyari. Umuwi kami sa bahay ni Lolo Arlong. Naroroon naman ang matanda nang makarating kami. Mga 2:00 na ng madaling araw yon. Nagpahinga ako pero pagkagising ko ay wala si Lola at si Jowo. Nagtanong ako kay Lolo kung nasaan. Umalis daw matapos kong makatulog. Niloloko lang pala ako ni Lola eh. Pinagpatuloy pala nilang pagtugis sa natirang mga mangkukulam. Bumalik sila Lola noon mga nasa 10:00 na ng umaga. Tapos na daw. Dagdag ng Lola ay pumalag daw yung panghuli na katulad lang nung pangalawa. At si Jowo na umano ang pumatay nung hindi na makapanglaban. Long, uuwi na kami ah. Sana naman yun na lang. Kasi nga sa susunod ay hindi na talaga ako tutulong. Pasensyahan tayo. Pero sabi ko naman sa inyo dati na sumuko na ako sa Panginoon. Ngayon nagkasala ulit ako sa Kanya. Kailangan ko na namang dumaan sa mahabang penitensya. Naiintindihan kita, Valena. Maraming salamat. Dati pa'y malaki ng utang na loob ko sa'yo. Para bang ang ganda ng narinig kong namutawis sa bibig ng Lola. Natitigil na daw ito. Pero hindi, Sir Seth. Sunod-sunod ang pagbisita ng kahit sino na lang na albularyo na nagpapatulong. Nagmamakaawa. At kapag nababanggit ang katagang may mga inosenteng nararamay, napipilitan si Lola. Nagagawa naman ng paraan basta hindi na ako sumasama pa. Nagpapaiwan na lang ako sa bahay noon. Ito namang tatay ni Jowo tinatakot ako eh. Nagaan yung aswang at nagpapakita sa akin. Pinagkakatuwan ako. Sinusumbong ko kay Lola pero pinagtatawanan lang ako noon. Hanggang sa naging kaibigan ko ang tatay ni Jowo. Ang dami kong nalaman patungkol sa kanya na pumapatungkol naman sa ginagawa ng Lola noon. Kung yung mga nasilayan ko, nakakakilabot na. Itong narinig ko sa tatay ni Jowo, mas masaklap. Dahil si Lola, para na talagang aswang noon kong pumatay. At lahat ng ito ay dahil lang sa taglay niyang hiyas ng kadiliman.